Ano ba naman kasi ang ginagawa mo sa sarili mo, iha? At sa dami ng mababali itong kamay mo pa. Bagamat nakangiwi dahil sa kirot at sakit ay hindi mapigil ni Veronica ang mapairap sa may edad ng doktor na siyang nag-aasikaso sa kanya. I mean, where else would I break, Doc? My neck. Pilosopo at may katarayan niyang tanong dahilan upang mapabuntong hininga si Dalton na siyang kasama niya sa pagpunta sa ospital, agad ring natahimik ang nag-aasikasong doktor. Surely, he was just trying to be friendly, and trying to start a conversation with his patient. He was trying to build a rapport between them. Veronica knew that, and here she is being bitchy and all. By the poor doctor's reaction, Amare could not help but feel bad. Tunay ngang masama ang ugali niya mula yata noong ipinanganak siya, pero hindi niya naman kailangang mag-maldita palagi. Well, at least she knows that. I am sorry, Doc. Masakit lang kasi at makirot. I didn't mean to lash out at you. I know you're helping me here. Tuldok panipik. Agad na paghingi ng depensa ni Veronica sa pamamagitan ng mahinang tinig, mabilis pang gamaan ang kanyang pakiramdam nang makitang mapangiti ang doktor. Ayos lang, ganoon talaga, kapag may nararamdaman ang isang tao, we use anger as a defense. Anyway, you are all set now, Doc. We just need to fix your bandage a bit, take care of your fractured wrist, refrain from doing heavy houseworks for now and come back here after 2 weeks. Bibigyan kita ng ilang gamot para sa kirot. Make sure you take these medications para sa mabilis mong paggaling, okay? Nakangiti pa rin at malumanay na paliwanag sa kanya ng doktor, agad pa siyang napangisi bago sinalubong ito ng tingin. No heavy chores, Doc? Pigil ang tuwang tanong niya. Oo, iha, iwasan mo ang pagbabuhat, mabibigat na trabaho lalo kung mapay pressure ang fracture mo, light jobs will be fine. Paliwanag pa ng doktor. Ay sayang naman, paborito ko pa naman ang gumawa ng mabibigat na gawaing bahay, kunwaring malungkot niyang sabi sabay pa simpleng tinapunan ng tingin ng masungit niyang boss na napairap lamang naman sa kanya dahil sa inis. Agad na napangisi si Veronica sa reaksyon nito bago muling ibinalik sa doktor ang atensyon. Ilang linggo lang naman, iha, kailangan mong sundin yun kung gusto mong maayos agad ang bali mo. Sige ho, susundin ko. Nang hihinayang lang ako sa ilang araw na hindi ako pwedeng magtrabaho, ibig sabihin kasi nun wala rin akong sweldo. Nakanguso niyang sabi sa muling tinapunan ng tingin si Dalton na ngayon ay halos tunawin na siya dahil sa matalim nitong titig. Veronica fight the urge to smirk at him. Abat kasalanan rin naman ito kung bakit siya may fracture, mano bang gumanti sa simpleng paraang alam niya. Kung sa trabaho ka naman na disgrasya, wala namang problema, kailangan ka pa ring sweldohan ng amo mo, iha. Doon ka rin naman yata tutuloy, isa pa hindi mo naman kailangang mag-bed rest, sabi ko nga sa iyo iwasan mo lang ang mabibigat na trabaho. Nakangiting pa ring paliwanag ng doktor dahilan upang ilabas niya na rin ang ngising kanina niya pang pinipigil. Sa trabaho nga po, may mukulat na aso po kasi yung masungit kong amo, kakaiwas ko, ayon nadapa ako. Kwento niya. Abay sutil din yung aso ng amo mo. Anong aso ba iyon? Agad siyang napangisi ng muling tapunan ng tingin ang tahimik lamang na si Dalton. Hotdog po. Pilya niyang sagot dahilan upang mangunat ang noo ng doktor. Pinigil ni Veronica ang sariling matawa nang marinig ang mahinang pag-ubo ni Dalton, mukhang nasamad yata. Mukhang nakuha din nito ang ibig niyang sabihin sa hotdog dahil lalong sumama ang tingin nito sa kanya. I mean yung aso po ng amo ko, Doc. Dachshund po, also known as hotdog dog, diba? Tila inosenteng sabi niya, natawa naman ang doktor bago tumango habang ang kanyang boss naman ay tumikim dahilan upang pasimple siyang matawa. It took the doctor a few minutes more to fix the bandage on her wrist. He again reminded her the things that she needed to do for fast recovery. Dalton asked her to leave immediately the moment the doctor handed her his prescriptions. Veronica was smiling from ear to ear while walking on the clinic's hallway through the exit door. She knew her beaming only caused her hot-tempered boss to become even more pissed and incredibly annoyed. Such reaction pleased her the most for no good reason. Quit smiling like a psycho. Inis na saway nito sa kanya, sa halip na tumigil sa pagngiti ay lalo pa siyang natawa. I am just happy, that doesn't make me a psycho. Katwiran niya, well you just had no reason to be happy about. Ay ang sanggit niyo naman po, natutuwa lang ako sa doktor ano. Sagot ni Veronica saka muling natawa ng sumansya ng tingin ng Dalton. You were happy talking about the damn hotdog.
You mean the Dachshund, Hunt, sir? Inosente niyang tanong at alam niyang kaunti na lang ay buulang hit na siya ng tawa lalo pa at muling sumama ang itsura ng kanyang boss. I made that up, the Dachshund. Halos pabuulong niyang sabi sa kaagad ring napahinto sa paglalakad nang tumigil si Dalton upang lalo siyang suman ng tingin. I am not stupid, Veronica. I know what you were trying to say when you mentioned crap about that stupid hotdog. He paused, realizing the mistake of what he said. Dalton instantly looked away and cleared his throat as he whispered. I mean Dachshund. Alam ni Veronica na lalo lamang maosar sa kanya ang kanyang boss na tila walang sense of humor, kaya lamang at talagang hindi niya mapigil ang ngumisi bago umaktong inosente at walang alam sa sinasabi nito. May kakilala ako dati, doon sa probinsya namin, may alaga siyang hotdog dog. Whatever else do I mean when I mentioned a dog bred to the dog, sir? It was just an excuse. Kesa namang sabihin kung may kapilyuhan kasi ang amo ko at pinagsuot ako ng maid's uniform na pang-play pala, di po ba mas lalong awkward iyon? Patay mali siya niyang sabi, tahimik siyang nagdiwang nang makita ang male isang pagkailang sa reaksyon ng kanyang amo. Wala na rin itong naging sagot sa halip ay nagpauna ng maglakad palabas ng ospital na iyon tungo sa garahe, agad namang sumunod si Veronica. Uuwi na po ba tayo? Habol ang paghinggang tanong niya nang makarating sila sa sasakyan nito. Abat sa haba ng mga binti nito, wala sigurong tao ang hindi hihingalin sa paghahabol rito. Just hop in and stay quiet. Walang reaksyong sabi nito bago siya pinagbuksan ng pinto ng sasakyan sa passenger seat. Katulad ng utos ni Dalton ay nanatiling tahimik si Veronica habang nasa biyahe, kahit pa kanina niya pang gustong magtanong kung saan sila pupunta, baka kapag sinuwi niya pa ay lalo mabwisit, mukhang pikan pa naman ito masyado. Bukod doon ay pakiramdam ni Veronica, kaunting kasutilan niya na lamang ay bibinggo na siya rito, baka mawalan pa siya ng trabaho. Nalinawan lamang sa kanine pang gustong itanong si Armara nang sa garahe ng isang malaking mall ipinaroda ni Dalton ang sasakyan nito. You were supposed to buy your personal things today, I hope you brought the envelope I gave you. Walang reaksyong biglang sabi ni Dalton. Malaki ang ngiti at excited naman na tumango si Veronica bilang sagot. It's right here. She beamed at him as she patted her small sling bag. Dalton only nodded and said nothing, but Veronica was way too happy to even care. She couldn't hide the excitement that instantly filled her heart while they were walking inside the mall. She was as if a toddler who's being taken by her parents to a toy store. Kailan nga ba ang huling punta niya sa mall? Ilang araw bago siya pinalayas, she went to her favorite expensive store to shop herself some new clothes, bags and shoes. Hindi maiwasan ni Veronica ang mapangiti nang maisip kung ilang piraso ng gamit at kung ilang pera ang winaldes niya noong araw na iyon para sa sum na gamit niyang binili. You are beaming again like a kid. Is this the first time you went to the mall? Masungit na tanong ni Dalton dahilan upang mapairaw siya rito. No, just that I couldn't remember the last time I went to the mall since my parents. Agad siyang natigilan saka mapait na ngumiti bago sunod-sunod na umiling. Just that, malls are my favorite place to be. She said almost a whisper. Agad pang nanlaki ang mga mata niya na tila ba hindi sigurado kung tunay nang nakita niyang napailing si Dalton bago mahinang tumawa. You laugh. Hindi makapaniwalang sabi nita, nakuha niya pang ituro ang masayang mukha nito. Yes I did, Veronica. I am just a billionaire, just wealthy. That doesn't mean I don't have the sense of happiness in me. I find you very pleasing, you know. At dahil favorite place mo kamo ang mall, and I feel generous today plus I am aware that I am the reason why you are hurt, I will treat your shopping. Hindi ikakaila ni Veronica na nagulat siya sa biglang sinabing iyon ni Dalton. Maya-maya pa ay ito sa paglalakad bago pa man sila makapasok sa loob. Joya naman ito ni Veronica sa kapuno ng pagtataka itong tiningnan ng titigan slaya nito. Ano po? She asked confused. What he said next left her baffled. I want to kiss you again. Hindi alam ni Veronica kung ilang minuto na ba ang naubos niya sa pagtanga sa labas ng isang mamahaling shop, isa sa mga paborito niyang branded stores, halos lahat marahil ng mga gamit niya ay mula sa brand ng tindahang iyon. Noon, kay sakit lamang isipin na sa isang iglap ay nawala sa kanya ang lahat,
sinong mag-akala na darating ang araw na ang isang Veronica Lindsay Villafuente ay walang magawa kung hindi ang tumanga lamang sa labas, pagsisiwain ang mga mata sa pagtingin-tingin ng mga gamit na dati ay mayroon siya. Mapait siyang napangiti sa kasunod-sunod na kumurap sa pagbabaka sakaling mapigil niyon ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Hey, let's go! Agad siyang napalingon sa may-ari ng baritonong tinig na nagsalita mula sa kanyang likuran. Dalton, he was holding a huge bag of the things she thought he bought. Hindi niya na kailangang hulaan ang lamang ng mga paper bags na dala nito. Sa tataknan aka sulat doon ay alam niyang mamahaling sapatos ang laman yun at mga damit naman ang iba. Hey Back, did you get all you need sir? Veronica asked as she forced a smile at him. As usual, wala na namang buhay ang reaksyon ng mukha nito. Balik na naman ito sa pagiging mukhang masungit, wala na ang kanina lamang ay pilyo nitong reakayin, nakatawang mga mata at ngiting labas ang ngipin. Paano ba iyan, Sir Dalton? Tutulungan naman sana kitang magbitbit niyang mga pinamili mo bilang personal maid mo kaso. She said jokingly as she raised her injured wrist. Don't bother, I will be fine, and right now you are not my maid. You are just Veronica whom I needed to treat for shopping because apparently, I was the reason why you injured yourself. So let's go. Which shop do you wanna go? He asked. Hindi mapigil ni Veronica ang mapangiti, akalain mo nga naman. May pagka-thoughtful rin pala ang among, buong akala niya ay ubod ng sanggit. Quit smiling, Veronica, saang shop mo gusto? He snapped then rolled her eyes at her. You need to act poor. Veronica reminded herself, kaya kahit gustong-gusto niya nang ituro ang entrance ng paborito niyang shop ay hindi niya ginawa. I think I need a few extra clothes. Hindi ako nakapagdala ng marami, kaya sa department store na lang po ng mall siguro. Nahihiya niyang sabi, big news, she knows how to be ashamed now too, plus the fact that she almost choked when she said the words department store. She never been to any mall's department store, except for that one department store she went to when she visited Venice, France. Okay, let's get you some clothes then. After this make sure you get your personal things like toiletries and stuff, we need to go back home before dark. Nahihiya niyang sagot, hindi para kay Dalton, kung hindi ay para sa mga kapwa niya kasambahay na may mapanuring tingin, mula sa mga paper bags na hawak niya hanggang sa kanya mismo. The way they stare at her, Veronica figures she no longer need to think of whatever they are thinking about her. Pero bakit nga na siya mahihiya sa mga ito? She should not give any crap about what they think of her, she's not doing anything wrong anyway. Stare all you want, dahil balak ni Veronica na bigyan pang lalo ng isipin ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay dali-dali siyang naglakad at naupo sa katapat na silya ni Dalton sa malaking dining table. Heidi, get her a plate. Lihim na napangiti si Veronica nang utusan ni Dalton ang isa pang katulong na sa tansya ni Veronica ay halos kaedad niya lamang. Sure, we're of the same age but heck we do not look the same, gustong sabihin ni Veronica. Sa halip ay kinagat niya na lamang ang sariling dila. Mahirap na, baka pag-initan pa siya kapag nagsalita pa siya. Alam niyang may taglay siyang katibilan, at sa sama ng kanyang ugali ay sigurado rin siyang masakit siyang magsalita. Lalo pa at kung itsura ang pagbebasehan, panalong-panalo na slaya, not to mention the skin. Like seriously. How on earth did they even get a job here? Kain po kayo. Labas sa ilong na sabi ng katulong na tinawag ni Dalton na si Heidi. Hindi rin nakalampas kay Veronica ang tila pa simpleng pagdadabog nito ng iPad sa tapat niya ang plato't mga kubyertos na inutos rito ni Dalton. Eat. Dalton ordered and used the fork in his hand to motion to the foods. Well, thank you. Sagot ni Veronica, muli pa siyang napangisi nang makita ang pasimpleng pag-irap ni Heidi ng sandaling tapunan niya ito tingin. Hiba't balikat lamang naman at walang pakialam na kumain na lamang si Veronica. It was past 8 when Dalton ordered her to fetch her a glass of water, kasalukuyan itong nasa opisina nito at may kung anong tinatapos na trabaho, dahil pagod sa maghapon ay hindi na sumagot pa si Veronica at tahimik na ginawa na lamang ang iniuutos nito sa kanya. Abat kabago bago pinapakita na kaagad ang kalandian, akalain mo, nahuli raw ni Nites na hinalikan si Sir Dalton kanina, at hindi lamang iyon,
nakasuot pa raw ng unipormeng halos kita na ang kaluluwa. Papasok pa lamang sana siya sa kusina nang agad matigilan matapos marinig ang pag-uusap doon. Base sa maliit at tila ipit na boses ay hindi na kailangan pang silipin ni Veronica kung sino ang padidang nagsisalita, si Heidi. At hindi niya na rin kailangan pang manghula upang malamang siya ang laman ng usapin ng mga ito. Sandaling napangisi si Veronica, inaasahan niya na ang ganitong eksena, isinama siya sa pagsha-shopping ni Dalton, nilibre ng mga gamit, ipinagamot, na huling naglalampungan sa office na. Mas magtataka pa siya kung hindi siya pagsimisan. Seryosong sabi nito, masyadong malungkot si Veronica ngayon para intindihin pa ang pagiging masungit ng kanyang boss. Sa halip na makipagsagutan pa ay tipid na lamang siyang tumango at tahimik na sumunod rito patungo sa department store ng mall na iyon. Veronica wanted to get some pairs of underwear. Kailangan niya kasi iyon sa lahat ng kailangan, kaya lamang ang pesteng si Dalton ay hindi yata uso ang salitang privacy. Hindi niya tuloy malaman kung kinukwenta ba nito bawat gamit na dinadampot niya lalo pa at ito ang magbabayad dahil sa kanina pa nitong pagsunod-sunod sa kanya. What else do you need? Tanong nito. Veronica secretly rolled her eyes at him and took all the courage she had to face him. Underwear, I need underwear. Lakas loob niyang sabi, halatang nagulat ito, hindi marahil akalain na sasaihin niya ang salitang iyon. Wala rin naman kasi siyang choice. At bakit nga ba ngayon pa siya tinablan ng labis na kahihiyan sa kanyang gwapong amo? Samantalang nitong umaga lang ay ang lakas pa ng loob niyang tumalon sa kama ng nakapanti at manipis na sandolang, idagdag pa ang katangahan niyang pagsusuot ng bigay nitong mall's uniform. Her hot boss had already seen enough of her hotness, she should be feeling shy now, and she hates it that she does. Oh, well, get all you need, I will just wait for you here. Bagamat wala pa ring reaksyon ang mukhang sabi nito, kahit paano ay bakas pa rin sa gwapo nitong itsura ang pagkailang. Aba dapat lang lagay na yan siya lamang ang mahirapan gayong kasalanan naman nito ang lahat. Well, may kasalanan rin siya dahil ubod siya ng katangahan, Veronica thought to herself. She had no idea how she managed to say thank you to him, she just realized those words already escaped her unfiltered mouth. Thank you para saan nga ba? Para sa pagbibigay nito ng privacy na makapamili siya ng kanyang mga panty at bra. Stupid Veronica. Bulong niya sa sarili bago naglakad na palayo rito. Halos mag-alas 6 na nang makauwi sila sa bahay. Ngiting-ngiti pa si Veronica nang makarating sila dahil sa dami ng mga gamit na napamili niya, idagdag pang hindi halos nabawasan ang perang ibinigay nito sa kanya kanina. Iyong nga lang ay hindi niya alam kung dapat ba niyang isauli pa iyon sa kanyang boss o sa kanya na lang ba. Nandito na pala kayo, halika na at maghapunan. Masiglang bati ni Nana Tess na kay Dalton lamang nakatingin. Baka si Dalton lang ang kakilala. Pabirong sabi niya sa sarili sa kanailing na dumiretso na lamang muna sa itaas upang iakyat ang ilang paper bags. Ngunit hindi pa man siya nakakahakang ay tinawag siya ulit ng kanyang boss. "Who, sit and have dinner first, and you are injured? Leave my things here and let the others take those to my room, just take yours." Seryosong sabi nito nang hindi siya tinatapunan ng tingin. Okay po, mukha namang mabait iyon tsaka sabi ni Tess, inamin naman daw ni Sir Dalton na siya ang may kasalanan, baka naman nakonsensya ang boss natin kaya sinamahan sa pagpapagamot at ipinag-shopping pa. Ikaw Heidi masyado kang nag-iisip ng masama sa baguhan, itigil mo layan ha. Nako. Saway ng isa pang tinig sa Heidi, bago siya kaya't wala pa siyang kakilala. But she likes this one. Oo nga naman Heidi, isa pa may karapatan namang lamandi kung sakali man ng totoo iyang mga pinagsasabi mo. Aminin nating talagang maganda ang bagong personal maid ni Sir Dalton, mukhang artista at ang kinis pa, mukha ring mabait. Say pa ng isa, maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Veronica. Bukod sa naghihintay si Dalton sa tubig nito ay hindi niya rin ugaling makinig sa usapan, kahit patungkol sa kanya iyon. She's used to gossips, she's always the talk of town, she is Veronica anyway. Hi, pinag-uusapan niyo ako. Malaki ang ngiting bati ni Veronica, bakas ang gulat sa mga mukha ng mga ito nang bigla siyang pumasok dahilan upang ay siyang mapangisi. Sir Dalton wanted some water, where do I get it? Sadyang inartihan ang tinig na tanong niya, wala namang naging imak ang mga kasamahan niya sa halip ay itinuro na lamang hinahanap niya.
You guys talking about me is absolutely going to be super fun, I hope to be friends with you all. Hindi mapakali si Veronica, kanina pa siyang paikot-ikot sa loob ng opisina ng boss na si Dalton. Abala ito sa kung anong trabahong ginagawa habang siya naman dapat ay maglilinis sana. Sa sobrang pagiging lutang pa ay tila nawala na sa isip niya kung nakailang ulit na ba siyang nagpabalik-balik sa harap ni Dalton habang yakap ang Wallace Tambo. Maging ang pangungunot ng noo ni Dalton ay hindi niya na napansin, kanina pa pala siyang pinapanood nito. Hey! Agad na tauhan si Veronica sa malakas na boses na iyon ng boss. Mabilis niya itong nilingon sa kanapang ngiwi nang makita ang naka-Simon Gott na naman nitong mukha. Sa ilang araw niyang pagtitrabaho rito, dapat ay sanay na siya sa mukha nitong parang palaging uutangan, o di kaya naman ay mukhang palaging Bayern Santo. You won't be able to clean my office if you will only go back and forth while hugging the broom. Sermon nito sa kanya, gusto itong iripan ni Veronica ngunit dahil sa lalim ng iniisip ay hindi niya na lamang ito pinansin sa halip ay nagpakawala na lamang ng isang malakas na buntong hininga bago kumilos at nagwalis. Pero hindi pa man halos lumilipas ang 5 minuto sa ginagawa ay muli na naman siyang huminto sa kakagat-labing tinapunan ng tingin ang abala pa ring amo. What's the matter with you? If you can't clean while I am here, just go clean my room then. Seryoso pa rin ang tinig na utos nito sa kanya, tila masyado itong abala sa ginagawa na hindi man lang ito nag-abalang tapunan siya ng sandaling tingin. Muli pang nagpakawala ng malakas na buntong hinga si Veronica bago tahimik lamang na tumango. Veronica, handa na sana si Veronica na talikuran ito at sundin ang isa pa nitong utos ng mapahinto rin lang matapos siya nitong tawagin. Po, tipid niyang sagot saka umikot upang muli itong harapin. Bakit po? Veronica asked confused as Dalton slowly left his chair and walked closer towards her, and for some unknown reason, she felt incredibly awkward. Sandaling napa-atras si Veronica nang tuluyan itong makalapit sa kanya, simple pa siyang napalunok nang makita kung paano siya nitong titigan. Bakit ba kasi ang gwapo nito ngayon? Kudlit, tila isang timang nakausap niya sa sarili, at ganoon niya na lamang kabilas na kalimutan ang kanina pang isipin na gumugulo sa kanya. I know what you have in mind, and I suggest you stop thinking about it, just let them think what they think. I am sorry, I think I lost you there, Sir Dalton. What do you mean? Puno ng pagtatakang tanong niya sa kalakas loob na sinalubong ang tingin nito. Tipid siyang napangiti nang makita itong umirap, and Veronica took the opportunity to watch him. Crap, he looked like a demigod. Tan skin, pointed nose, perfectly sculpted jaw, brown eyes, he almost looked so perfect. Except that this man in front of her was a freaking billionaire, and she was nothing but his servant. Why on earth she's even thinking about all that now? Whatever's going on with you and the others, I know, all the gossips and all, about US. Mga usaping hindi totoo mula noong araw na magpunta tayo sa mall, I know about all those crap. Agad na balik sa realidad si Veronica nang muling magsalita si Dalton, doon niya lamang rin nalala ang bagay na kanina niya pag iniisip. It has been days, and the talks about them hasn't stopped. Veronica knew she said she doesn't give a crap, yet here she is feeling so crappy about all the gossip she kept hearing. They never stopped talking about her, kahit sino naman marahil ay hindi na rin makakapagtiis lalo pa at mukhang persegido ang kasamahan niyang si Heidi na sirain siya sa iba pa nilang mga kasama. How did you know? Dahil sa kawalan ng masasabi ay iyon na lamang ang kusang lumabas sa bibig niya, wala namang nagang reaksyon si Dalton, sa halip ay mataman lamang siyang tinitigan. Uri ng titig na kahit sino yata ay walang kakayahang salubungin, kahit pa ng isang Veronica Villafuente. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa kanaiilang na humakbang paatras, muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang bigla na lamang siya nitong hawakan sa braso upang pigilan. How I know is not important. This is my house. I know everything. What's important is, I want you to snap out of it. I don't care whatever you do, but when it comes to doing your job, I want you to focus. I want you to do your job well. Kung gusto mong magpa-apekto sa mga pekeng usapin, that is your problem,
I can't stop you, but I am ordering you as your boss not to let yourself be affected lalo na at pati ang trabaho mo ay naapektuhan na rin. Puno pa rin ng kaseryosohan at mahabang litanya nito, tila naman naumid ang dila ni Veronica at wala nang nagawa kung hindi ang tumango na lamang. I hope I am clear when I explain to you kung ano ang magiging trabaho mo sa bahay na ito. You will only have to serve me, Veronica. You don't need to please everyone and try to make them believe that you are not doing anything wrong. Hindi naman po ako nagpapaapekto, alam ko naman ho na hindi ko calling ang maapektuhan, wala naman ho talagang katotohanan ang lahat ng usapin tungkol sa ating dalawa, just screw that stupid witch like Heidi and her jealous calumny. Palibhasa kasi mas maganda ako kesa sa kanya. Pagsisinungaling ni Veronica, bakit nga ba naman siya aamin na iyon nga ang eksaktong iniisip niya? It's not as if her, mighty, boss will help her to stop the humors. Ano nga ba naman ang pakialam nito gayong ito ang hari ng bahay na ito? You realize that you never need to start demonetizing your coworker in front of me too. I believe sapat nang naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Bilang personal maid ko, ayaw ko nang may pumapalpak. If you want to keep your job here, do it right. Gustong isamira ni Veronica ang kasungitan ni Dalton ngayon, ngunit dahil nga malinaw na amo ito at katulong lamang siya ay hindi niya na lamang ginawa sa halip ay muli na lamang tumango bago nagpalem na aalis na at pupuntahan ang silid nito upang iyon naman ang linisin. Veronica had everything before, in fact, she had seen all the expensive things in the world yet here she is admiring the beauty of Dalton's room. She's been working for him for days now, but this was the very first time he allowed her to come in here simply because, and according to him, only Nanay Tess will clean his room because he was afraid she'll only end up destroying his precious thing. Veronica realized what he meant with precious thing the moment her eyes caught a glance of a huge Lego puzzles that's been stacked neatly into a tower. Hindi pa tapos ang obrang iyon ngunit hindi mapigil ni Veronica ang humanga. Unang tingin pa lamang kasi doon ay hindi naaakalaing simpleng Legos lamang iyon, unang tingin pa lamang ay halatang isang mahusay na artist ang may gawa niyon. Seriously, is there something he can't do? Like a lunatic, Veronica whispered to herself. Hindi napigilan ni Veronica ang mapairap ng biglag sumagi sa isip niya ang isiping ganun ba kalampa ang tingin sa kanya ng kanyang boss at hindi nito makuhang ipagkatiwala sa kanya ang mga ganitong bagay. Abat alam niyang maldita at masama ang ugali niya, pero hindi naman siya lampa, at lalong hindi naman siya maninira ng gamit ng iba. Inis na muling napairap si Veronica na tila ba ang masungit na si Dalton ang malaking Lego tower na iyon. What is he trying to build with all these stupid Legos anyway? The whole freaking Dubai. Malakas ang tinig na sabi niya sa sarili bago maingat na nilapitan ang tower, kulang na lamang ay tumingkayad pa siya upang huwag makagawa ng ingay. For some reason, the tower was giving her this strange feeling that the noise that her footsteps makes will knock the damn thing down, and that is the very least thing she wanted to do. Isipin pa lamang kung paano siyang babalatan ng buhay ng Judas kapag nasira niya nga iyong ay kinikilabutan na siya. No, I wasn't building the whole Dubai, just a replica of the Burj Khalifa, one of the biggest towers in Dubai. Halos kumawala ang kaluluwa ni Veronica sa kanyang katawan nang bigla na lamang magsalita mula sa kung saan ang Judas. Dahil sa sobrang gulat ay mabilis siyang umikot, not realizing that she was holding the dusty broom, and right there and then, she wanted to beg for the devil to come out and just pick her up and take her to hell the moment the tip of the broomstick hit the unfinished tower right in the middle causing each of the Lego pieces fall off the tile floor of his room. Mabilis rin siyang binalot ng matinding takot nang magtama ang tingin nila ni Dalton, malamig ang tinging ipinipukol nito sa kanya, walang reaksyon ngunit mapanganib. Veronica's heart painfully thudded against her chest when he whispered, "You are so dead."